Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kawawa naman ang maliliit na tao. Madali silang pagbintangan. Madali silang apihin at wala silang magagawa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala naman silang pera at wala naman silang kilala, maliban ang Diyos. Yan ang kalagayan ni Propeta Jeremias. Wala siyang kamuang-muang na pinagplaplanuhan na pala na siya ay ipabagsak. Sino ang bumabalak nito? Ang mga leaders ng kanyang bayan, ang mga prinsipe, ang mga punong saserdote, at ang mga propeta, at ang mga hari. Gusto siyang ipabagsak kasi ayaw ng mga leaders ang message niya na ang pagsalakay ng mga Babylonian sa kanila sa Jerusalem ay parusa ng Diyos sa kanilang pagsuway sa Diyos. Hindi nila mapipigilan ang parusang ito kung hindi sila titigil at sa paggawa ng kasamaan. Yan ang sabi ni Propeta Jeremias. At ayaw nila itong tanggapin. Ayaw nilang tanggapin na masama ang kanilang ginagawa. Kaya gusto nilang iligpit si Jeremias upang tumahimik na. Wala nang matatakbuhan si Jeremias kundi ang Diyos. Naniniwala siya na alam ng Diyos ang nasa puso ng bawat tao. Alam niya kung sino ang nasa tama at kung sino ang mali. Malakas ang tiwala niya na malinis ang kanyang konsyensya, na ang mensahe niya ay talagang galing sa Diyos. Kaya tumatawag siya sa Diyos na ipagtanggol siya. Ipinaubaya na niya sa Diyos ang kanyang sarili. Diyos na ang gaganti. Ang kalagayan ni Jeremias ay siya ring kalagayan ni Jesus at ng maraming mga taong inaapi dahil sa kanilang mabubuting ginagawa. Tulad ng sinabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, dumating na ang liwanag, ngunit ang mga taong nasa kadiliman ay ayaw sa liwanag at pinapapatay ang liwanag upang hindi makita ang kanilang masasamang ginagawa. Si Jesus din, ipinaubaya niya ang kanyang espiritu sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat at naiisip niya, nasisilip niya ang puso ng bawat tao. Mahalaga talaga na matatag ang ating tiwala na ang Diyos ay makatwiran. Matuwid siya at tinutuwid niya ang lahat. Hindi siya nagpapabaya
na parusahan ang masasama at iligtas ang matutuwid. O Panginoong Jesus, ang pag-asa ko ay lubos na nasa iyo. Iligtas mo ako at tulungan sa mga kahirapan na hinaharap ko. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.